bagay na bagay pala sa akin. Oh, tingnan mo. Oh, fit na fit, diba? Oo nga, no? Oh, diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, eh. Trust me. Kim, ano nangyari sa ate mo? Nahimatay siya habang naglalakad siya sa aisle. Ewan ko ba? Wala naman siyang sakit eh. Healthy ang ate ko. Tapos ngayon, nasa ICU siya? Ito na nga ba yung kinakatakot ko? Siguro may sumpa talaga yung wedding gown na yun. Ha? Namatay din kasi yung nanay ko habang suot niya yung wedding gown na yun. At balita ko pa, namatay din to yung unang may-ari ng gown na yun. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tsaka bakit pinahiram mo pa? Excuse me, ginawa na namin ang lahat para mailigtas si Miss Fiona. Pero ang bilis kumalat ng lason sa katawan niya. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Miss Fiona. Nakikiramay po No. ako. Ngayon, humanda ka sa akin dahil susunugin na kita. Anak, tama ba yung narinig ko? Pwede mo pang isuot yan. Opo, itay. Dahil may sumpa ang gown na to. Naalala niyo pa po ba nung kinasal kayo ni inay na habang suot-suot niya ang gown na to, nahimatay siya at namatay din sa araw na yon? Katulad nung may-ari ng gown na to, di ba namatay din po siya habang suot ang gown na to? May sumpa ang gown na to, itay. Kaya dapat dito, sunugin. Nak, totoong may sumpa ang gown na isinuot ng nanay mo. Pero yung gown na hawak-hawak mo ngayon, hindi yan ang gown na isinuot ng nanay mo. Dahil ang gown na yon, matagal na namin sinunog. Po? So bakit namatay si Ate Fiona? Planado ba ang lahat? May kinalaman kaya si Kim dito? Grabe. You know, Tanya, I can't believe na ikakasal na ako sa taong pinakamamahal ko. Oo nga eh. At kay Kuya Hector pa talaga. Grabe no? Sino mag-aakala na ikaw ang magtutuloy ng kasal ng ate mo? Oo nga. Finally, after 10 years na in relationship kami ni Hector, matutuloy na yung kasal namin. 10 years? Teka, di ba kakamatay lang ng ate mo 5 years ago? Nakausap ko yung tatay ko nung mga panahong sinusunog ko yung wedding gown na akala ko may sumpa. Pero hindi ito yung wedding gown na yun ang sinuot ng nanay ko sa kasal nila. Dahil yung gown na ginamit ng nanay ko, matagal na pala nilang sinunog. So, ibig sabihin, hindi sa wedding gown ang naging dahilan kung bakit namatay ang ate mo. At nung gabing pagkatapos bawian ng buhay ng ate mo, nakita ko kayong dalawa ni Hector sa hotel na magkasamang magka-holding hands. Kim, magtapat ka sa akin. Tama ba ako ng hinala? Sorry, ate. Mas nagmamahalan kami ni Hector kaysa sa'yo. Ate, eto na yung tubig nyo. Sinasabi ko na nga ba? Miss Kim, magsisimula na po ang wedding ceremony. I'm coming!
Rods, tingnan mo. Sila na ba yan? Oo, sila nga yan. Jackpot ka, be! Ang yayaman tingnan, no? Sabi naman sa'yo, di ba? Kaya nga na-appreciate ko na nag-set sila ng ganito eh. Siguro, baka gusto pa nila na mas makilala ako bilang mapapangasawa ng anak nila. Rods. Ay, hello po. Wag na. Hindi yan ang pinunta ko rito. Sino siya? Best friend ko po. Sumama po siya sa akin kasi gusto niya daw ko kayong makilala. Hello po. Pasok na po tayo sa loob. Kami na po bahala sa bill. Kakasahod naman po namin kanina. Hindi na. Hindi na naman ako magtatagal. Umorder na lang kayo ng sa inyo. Sige ho. Kanya. May konti lang naman akong sasabihin tungkol sa anak kong si Marvin. Huwag po kayong mag-aalala, tita. Alagang-alaga ko po siya sa bahay. Lumaki si Marvin sa may malaking tahanan. 3 ang yaya at nakakakain ng higit sa 3 beses sa isang araw. At nasusunod ang lahat ng mga gusto niya. At ngayon, independent na po siya. Marunong na siyang maghugas ng plato, marunong na siyang maglinis, maglaba, at marunong na din po siyang magluto. Which is not good for him. Po. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Rods. Hindi kita gusto para sa anak ko. Pero tita, nung kasama ko po si Marvin, sinabi daw po ninyo sa kanya na boto daw po kayo sa amin dalawa. Siyempre sasabihin ko yon. Wala eh. Mahal ka niya. At ayokong sumama ang loob ng anak ko. At ayoko rin hindi kami magkasundo ng anak ko nang dahil lang sa babaeng katulad mo. Kaya ako na ang nakikiusap sa'yo, Rods. Dahil ang gusto ko para sa anak ko, makahanap siya ng babaeng mayaman, katulad namin, katulad niya, at higit sa lahat ay magiging masaya siya sa babaeng mapapangasawa niyang mayaman. And I made a research about you. Nasa hospital ang kapatid mo. And kailangan niyo ng pera, right? Makakatulong niyang milyon na yan kapalit ng pag-iwan mo sa anak ko. And please, hindi ito dapat malaman ni Marvin. O teka, saan ka pupunta? Ibabalik mo yung cheque? O pupunta ka dun sa kapatid mo para bayaran yung bill niya? So after ng meeting natin sa client number 2, may meeting pa tayo sa Metro Manila, tama ba? Oo, tama. Ano gagamitin natin? Yung sasakyan ko na lang ba? Yeah. Dara. Rod, si Marvin. Marvin? Hindi ko alam kung matutuwa ako muli na nakita kita, Rods. Matapos mo kong ipagpalit sa milyon ni Mami. Mukha kang pera. Manggagamit. Wala kang alam sa mga nangyari, Marvin. So stop judging me. Look at you now.